pare mula sa Diocese ng Cubao ang nagdaraos na misa sa kalye. Si Father Ronald Roberto, kura paroko ng Holy Family Parish, ay nagsagawa ng misa sa kalye sakay ng pick-up truck. Ito'y tinawag na truck ni Kura. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon bilang pasasalamat sa isang magandang panahon na Kanyang ibinigay. No? Dahil nung nakaraan ay pinilit ni Father Ron na maituloy ang misa pero talagang sobrang lakas ng ulan nung nakaraang Martes. Pero ngayong gabi ay binigyan tayo ng pagkakataon na maipagdiwang ang sakripisyo ni Kristo ng Kanyang sarili para sa ating kaligtasan sa misang ito. At sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang alaala o kapistahan ng mga anghel na tagatanod. Anghel na tagatanod. No? Kaya yung mga barangay tanod natin, dapat pala, no? Anghel. Dapat pala, anghel ang ano nila, ang behavior nila. No? Tagatanod. Sa English, guardian angels. Hindi ba isa yan sa mga tinuro sa atin nung bata pa tayo? Isang dasal na hindi natin malilimutan. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Yan ang dasal natin para yung guardian angel natin ay tulungan tayo sa ating gagawin sa araw na ito. Nagabayan tayo at ilapit tayo sa Diyos. Pero simula pa nung bata, tinuturo na sa atin yan. Pero tila baga pag tumatanda na tayo, medyo nahihirapan na tayong isipin ito. Pag medyo nagkakaedad na tayo, parang nahihirapan tayo hindi lang na isipin, kundi tanggapin. Tanggapin. Alam nyo, isa sa mga tendency natin na paniwalaan ay yung prinsipyo ng to see is to believe. Yan. To see is to believe. May magbabarkada. Nagbibidahan sila. Sabi nung isa, marunong ako maggitara. Galing ko nga maggitara. Sige nga, pakita mo sa amin. Para maniwala kami. Di ba? Ganyan. Kapag nagbibidahan, kailangan, meron kang dapat ipakita sa akin na ebidensya. Kasi to see is to believe. Tila baga ang tao sa paglipas ng panahon at sa paglaon ng kanyang karunungan, ito ang nagiging basihan ng kanyang pamumuhay. Kailangan may makita akong pruweba. Kailangan may makita akong patunay. Nakakalungkot nga na hanggang sa pagkakaroon ng relasyon, hanggang sa pamumuhay sa loob ng tahanan, ito rin yung ating prinsipyo. To see is to believe. To see is to believe. Uy, maglinis ka nga. Bakit? Di ba mabait ka? Ganyan na yung ating prinsipyo, no? Oh, di ba mabait ka? O, magugas kang pinggan. No? Ay, hindi pala ako mabait. Ganyan na lang. Laging may patunay, to see is to believe. That has been the principle that is guiding us through time, especially when we realize how intelligent we are. Kaya naman napakahirap para sa mga tao na nagsasabing sila'y marunong at matalino. Natanggapin ang katotohanan na mayroong mga anghel. Dahil wala silang nakikita. Ganun ba? Sige nga, patunayan mong may nawalang coronavirus. Nakikita mo ba ng matayan?
Di nga natin nakikita yan eh. Pero nandiyan, no? Magugulat ka na lang, gugulantangin ka na lang. Itong pandemya na ito ay sumubok sa karunungan natin, sumubok sa paniniwala at prinsipyo natin. Mayroon akong mga kakilala na nagsasabing, coronavirus, di totoo yan. Ayaw mag-mask, labas ng labas, nakipag-inuman pa. After 7 days, nasa ospital. Kasi sabi, di totoo yan. Nahihirapang maniwala kapag walang pruweba o nakikita. Pero ang katotohanan tungkol sa mga anghel, lalo na ang mga tagagabay nating mga anghel, ay si Jesus na mismo ang nagsabi sa atin. Sabi ng Ebanghelyo na ating narinig, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Pero bago niya sabihin yun, sinabi niya muna, para kayo'y makapasok sa kalangitan at para maging dakila kayo. O i-translate natin sa mas contextualized na pananalita. Ikaw ang magiging pinakamagaling. No? Ikaw ang bida. Kung yun ang gusto nyo gamiting salita. Ikaw ang bida sa kalangitan. Kapag naging katulad ka ng isang bata. Kapag naging katulad ka ng isang bata. Ano bang mayroon ng isang bata? Ano bang mayroon ng isang bata? Naalala ko nung bata ako, siguro mga 3-4 years old ako. No? Sabi ng tatay ko, December 24, matulog ka na. Magsabit ka na ng medyas sa bintana. Sabi ko, bakit po? Darating si Santa Claus. Ha? Darating si Santa Claus? No? Oo, matulog ka na. No, matulog ka na. Isabit mo na yan, matulog ka na. Para pagising mo, no, ay andyan na yung regalo ni Santa Claus. Ako naman, syempre, no, bata, di ba? Naniniwala ako sa sinasabi ng aking mga magulang. Pagising ko, oo nga. No? Puno nun tagbe-benching ko yung medyas. Bagong benching ko. No? Nagpapalit si tatay ng barya. No? Tuwan-tuwa naman ako kasi punong-puno ng barya yung medyas. Dala daw ni Santa Claus yun. No? Tapos namasko ko sa mga ninong at ninang ko. Sabi ng nanay ko, sige, nakamagkano ka? Sabi ko, Nay, 800 pesos po. Itabi natin. No? Naniwala ako sa nanay ko. No? Ngayon, 39 years old na ako, hindi ko pa nakikita yung 800 pesos na yun. Saan na napunta? No, sobrang tago ng nanay ko hanggang ngayon, hindi ko makita kung saan niya nilagay. No? Pero, pera biro, ang isang bata ay napakadaling maniwala, lalo na sa nakatatanda. Bakit madaling maniwala ang isang bata? Dahil ang kanyang isip ay inosente pa. Ang kanyang isip ay malinis pa. Ang kanyang isip ay wala pang masyadong gumugulo sa kanyang sarili na mga bagay na gugulo din sa kanyang pananampalataya o sa kanyang pagtingin sa buhay. Pero pag tumatanda na tayo, nagiging mas marunong na. At yung karunungan na mayroon tayo, pinapaniwala ang ating sarili na kaya nating kontrolin ang mga bagay at ang katotohanan ay nakabase sa kung ano lang ang iyong nakikita at nauunawaan. Kaya nga din siguro maraming mga tao, ilang mga tao ang lumalayo sa pananampalatayang Kristiyano o Katoliko. At hindi natin sila masisisi dahil sa kanilang paghahanap ng madaling sagot. Ang paniniwala sa mga anghel na tagagabay ay nangangailangan ng isang pusong mapagkumbaba. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang atheist. No, isang atheist. Alam niyo kung ano yung atheist? Isang taong hindi naniniwala sa Diyos.
At yung atheist na yon ay may kausap siyang isang estudyante. At ang sabi niya, walang Diyos, hindi totoo yung Diyos na yan. At ang sabi ng estudyante, sabi po ng papa ko, meron pong Diyos. At siya ang gumagabay sa atin, kasama ang mga anghel. At ang sabi ng professor sa kanya, ganun ba? Patunayan mo nga sa akin. At yung bata hindi makapagsalita. Ang sabi ng professor, ipakita mo nga sa akin yung Diyos na yan. Ipakita mo nga sa akin ang Diyos na yan. At ang sabi ng bata, ano papakita ko sa iyo? Ano ipapakita ko sa iyo? Pero alam kong nandyan siya. Alam kong nandyan siya. Yung professor, bakit ganun mag-isip? Dahil nga siguro sa kanyang sobrang runong, akala niya yun na ang basihan ng lahat ng katotohanan sa mundo. Hindi ba ganun na nangyayari sa atin kapag tumatanda na tayo? Kaya nga yung unang pagbasang ating narinig tungkol kay Job. Si Job ay dumadaan sa maraming pagsubok sa kanyang buhay at siya'y nangungusap na sa Diyos ng mga reklamo niya, ng mga hinanakit niya, ng lahat ng iyan. At nangusap ang Diyos sa kanya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo ng pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Alam mo ba paano nagkakaroon ng liwanag at nawawala ang liwanag? Alam mo ba kung bakit may dilim at saan nagdilim? Etc. etc. Ibig sabihin, tinanong ng Diyos si Job na siyang tila bagay may tendency ng magmarunong. Tinanong siya ng Diyos sa mga detalye ng maraming bagay. At si Job ay hindi makasagot. Hindi makasagot. Ganito ang tendency natin. Ganito ang tendency natin. Pero si Jesucristo sinabi na sa atin, kung ikay mapagkumbaba, ikay magiging dakila sa kalangitan. Kung ikay magiging katulad ng isang bata, ikay magiging dakila sa kalangitan. At wag na wag nyo nga hamakin ang mga taong katulad ng mga bata. Silang may pananampalataya sa sinasabi mong hindi totoo. Silang may pananampalataya sa sinasabi mong kalokohan. Wag mo silang hahamakin, sabi ni Kristo. Bakit? Dahil sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Si Jesus na mismo ang nagsabi. Yung anghel ng mga nananampalataya ay laging nasa harapan ng aking Ama. Mayroong mga anghel. Pero ano nga ba ang kanilang role? Sa banal na kasulatan, maraming mga pagkakataon kung saan maririnig natin ang mga anghel na ito. Si Saint Michael the Archangel, si Saint Gabriel, Saint Raphael. Itong mga archangels na to na ang kapistahan ay pinagdiwang natin nung isang araw. At laging binabanggit ang mga anghel sa banal na kasulatan. Silang naghahatid ng mensahe ng Diyos. Silang nagtatanggol sa atin, nag-iingat sa atin, nagdudulot ng paghihilom sa atin. Pero alam nyo, itong pagiging anghel ay mas madaling mauunawaan kung kikilalanin mo ang kanilang mga ginagawa. Kung kikilalanin mo ang kanilang idinudulot sa atin, hindi lamang sa aspeto ng hindi nakikita. Maaaring ang kasama mo sa bahay ay anghel.
Maaaring ang katrabaho mo ay anghel. Maaaring ang boss mo ay maging anghel. O ang umaasa sa iyo ay maging anghel. Dahil ang anghel ay nagdudulot ng mensahe mula sa Diyos at naglalapit sa iyo sa Diyos. Sabi ni St. Thomas Aquinas, when we go to heaven, we do not need our angels anymore because they will become our friends pagdating sa kalangitan. But I would like to add something to that, na dito sa mundong ito, yung mga anghel ay kapiling natin, pero maaari ding ang kaibigan mo ay maging anghel. At ikaw din mismo. Ikaw din mismo. Dahil ito ang kailangan natin sa mga pagkakataong ganito na wala tayong kontrol sa mga nangyayari. Ito ang kailangan natin na attitude, na disposisyon sa mga pagkakataon na ito na ang mga nangyayari sa paligid natin ay out of control. Hindi inaasahan. Isang disposisyon na nagsasabing, kailangan natin ng tulong. At maaaring ang tulong na ating kinakailangan ay hindi isang tulong na nanggagaling lang dito sa loob. Maaaring ito'y manggaling sa hindi natin nakikita at pinahihiwatig dito sa ating buhay. Siguro ang isang kaibigan na lalapit sa iyo at magsasabing, okay lang yan. Magiging maayos ang lahat. Siguro ang isang kaibigan na kahit hindi mo hinihinga ng tulong, ay lalapit sa iyo at bibigyan ka ng tulong. Maaring ang anak mo, ang mga bata, na magpapaalala sa iyo na sa gitna ng kaguluhang ito, sa gitna ng mga problema, pwede pa rin maging masaya. Pwede pa rin ngumiti, pwede pa rin humalakhak. Pero hindi natin makikilala ang mga magbubuting bagay na ito, ang magagandang bagay na ito, kung tayo'y mapagmataas, kung tayo'y mapagmarunong. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang pinakadakila sa kaharian ng langit ay yung tulad ng isang bata na nagpapakababa, na kumikilala na hindi niya kayang mag-isa, na mayroong kailangang isugo sa buhay niya para magdulot ng biyaya. Sa gabing ito mga kapatid, habang inaalala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos, habang inaalala natin yung mga intensyon natin ng ating pamilya, habang pinagdarasal natin ang kaligtasan ng lahat, ipagdasal din natin na sana upang ang mga biyayang ito'y maibigay sa atin, ay matuto tayong maging isang maliit na bata. Matuto tayong magpakababa.